Eto na naman, pagkatapos ng round 1, hinawakan ni Roland si Ana sa kanyang mga braso at sa ilalim ng madilim na liwanag, makikita ang isang nakakaakit na pamumula sa mukha ng dalaga. Nagsalita si Ana tungkol sa sinabi ng mga mangkukulam ng Tak Era kanina. Nagulat nang malaman na hindi lamang sila at ang mga demonyo sa kontinenteng ito, kundi pati na rin ang mga sibilisasyon na ganap na naiiba sa kanila. Baka isang araw ay makakatapak sila sa lupaing iyon at matuklasan ang mga lihim na nakatago sa kabila ng dagat. Hinaplos ni Roland ang pisngi ni Ana, nangako na tiyak na darating ang ganoong araw. Iniisip ni Ana kung talagang may mga Diyos sa mundong ito. Bakit nila iniwan ang mga relic na ito, na naging dahilan upang pag-awayan ng lahat? O marahil sila ay nakapanood mula sa kung saan. Niyakap siya ni Roland at tinanong kung natatakot si Ana. Umiling siya, sinabi kung may mga Diyos, gusto niyang pasalamatan ang mga ito sa pagdala kay Roland sa kanyang buhay. Nang marinig ito, malumanay na sinabi ni Roland na lagi siyang nasa tabi ni Ana. Ngunit umiling si Ana, sinabing hindi palaging makakasama niya si Roland. Bilang isang hari at magiging commander laban sa hukbo ng demonyo, hindi matali si Roland ng kanyang makasariling pagnanasa. Kailangang makita ng mga sundalong nakikipaglaban sa frontline si Roland. Nais ng kanyang mga tao na makasama siya. Ang paminsan-minsan ay nasa tabi ni Roland at naririnig ang kanyang mga kwento ay higit pa sa sapat para kay Ana. Marahang hinaplos ni Roland ang kanyang malambot na buhok, sinabing kahit nasaan man siya, palaging maririnig ni Ana ang kanyang mga kwentong ipinangako niya. Naguguluhan si Ana, tinanong kung paano ito magiging posible. Ngumiti si Roland at sinabing malalaman niya ito bukas. Pagkatapos ay gumulong siya, inipit si Ana sa ilalim niya at hinalikan ang kanyang leeg. Isa na namang digmaan ang kinakaharap ng dalawa kung saan ibang kanyan ang involved. Joke. Kinaumagahan, magkasamang pumunta sina Roland at Ana sa hilagang Dalesdes. Sa opisina, naglabas si Roland ng isang piraso ng papel at gumuhit ng ilang diagram dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kina Ana at Lucia na ito ay isang kasangkapan sa komunikasyon na maaaring gumana ng walang magic. Ang prinsipyo ng telepono ay simple, gamit ang electromagnetic induction upang i-convert ang electric current at tunog sa isang nobelang kasangkapan sa komunikasyon. Habang inilatag ni Roland ang kanyang mga ideya at plano sa disenyo, naunawaan kaagad ni Ana kung paano gumagana ang hindi pa nagagawang aparatong pangkomunikasyon na ito. Agad siyang lumabas para tawagan sina Rem at Saraya. Pagkatapos marinig ang paliwanag, ang mukha ni Nightingale ay nalilito pa rin, habang malalim naman ang iniisip ni Lucia. Bulong-bulungan sa kuryente at magnetism bumuo ng bawat isa, at ang magnetism ay pagkatapos ay na-convert sa puwersa. Maging ang kanyang kapatid na si Ling ay tumutunog, tinanong ang kanyang kapatid. Kung ito ang pinag-uusapan nila sa chapter 2 ng elementary physics. Medyo nahihiya si Nightingale, dinampot ang isang piraso ng maalog na isda at nawala sa ambon. Tumawa si Roland sa eksenang ito, na binabanggit na kahit simple lang ito, hindi ganoon kadali sa pagsasanay. Nang dumating sina Rem at Sir Aya sa hilagang Dalesdes, si Rem, na nakatingin sa hindi pamilyar na makina, ay nagtanong kung paano ito gumagana. Nagpakita si Roland ng hakbang. Mabilis niyang pinahit ang handle at naglabas ng call signal ang hand crank generator, dahilan para tumunog ang magnetic bell sa kabilang dulo. Pagkatapos ay kinuha ni Ana ang receiver at mouthpiece. Habang ang receiver ay itinaas mula sa base, ang switch ay nag-pop up, na nagpapahiwatig na ang linya ng boses ay konektado at maaaring magsimula ang pag-uusap. Ang eksena ay lumipat sa malayong timog na mga teritoryo, ang tinubuang bayan ni Axe at Echo. Ang lupaing ito ay natatakpan ng dilaw na buhangin na may kaunting mga oasis lamang, kung saan nakatira ang 70% ng mga taong Medjin. Sa isa sa mga oasis na ito ay nakatayo ang isang lungsod. Ang tanging kilala rin bilang Iron Sand City. Ang lungsod na ito ay pinamumunuan ng 6 na pangunahing angkan, at ang mga bagong dating ay maaaring makipaglaban para sa isang posisyon sa pamamagitan ng paghamon sa isa sa 6 na pangunahing angkan. Upang maiwasan ang lahat ng digmaan, pinagtibay nila ang pamamaraan ng mga sagradong tunggalian. Kaya naman, kinailangan ni Axe at ng kanyang mga kasama na maghanap ng clan na maaring sumali. Sa gabi sa Skull Tavern, ang labas ay mukhang sira-sira. Sa pasukan ay nakasabit ang isang serye ng mga hindi kumpletong bungo na nagsisilbing tanda ng tavern. Sa loob, may hawak na kopete na hugis bungo, na pinagmamasdan ang mga lasing sa ibaba. Nagkalat sa sahig ang suka, alkohol iko at walang laman na bote,
ngunit ito ay tila naging pamantayan para sa mga parokyana. Biglang may nagbukas ng pinto sa ikalawang palapag at may ibinulong kay Tulamo. Ito ang tavern ni Tulamo, at siya rin ang pinuno ng isang menor de edad na angkan. Tumigil si Tulamo, tinanong ang kanyang nasasakupan kung tama ba ang kanyang narinig. Muling nagpahatid ng mensahe ang nasasakupan, binanggit ang babaeng kasama ng lalaki, marahil ay isang diyosa. Sandaling nag-isip si Tulamo. Pagkatapos ay isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na dalhin ang mga taong iyon, isuko ang kanilang mga sandata at ilagay ang mga bato ng parusa ng Diyos. Matapos maubos ang alak sa kanyang kopeta, pinunasan ni Tulamo ang kanyang bibig at ngumiti, na nagsasabing tila may libangan na dumating sa kanya. Ang mga bisita ay 2 tao, parehong nakasuot ng maluwag na damit. Inalis ni Axe ang kanyang hood, inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Unang nagpahayag ng pagtataka si Tulamo at pagkatapos ay tumawa ng buong puso, sinabing hindi niya inaasahan na makikitang muli si Axe. Hinayla ni Axe ng upuan ang katabi niya bago umupo para diretsyong humarap kay Tulamo. Mahinahon niyang sinabi na dapat malaman ni Tulamo kung bakit siya naparito. Alam ni Tulamo na binanggit ang mapaminsalang pagkatalo ng nakaraang angkan ni Axe sa sagradong tunggalian. Ipinilig niya ang kanyang ulo, sinasabi ang mga kilos na hindi niya dapat ibalik dahil mas malakas na ngayon ang kanyang mga kaaway kaysa dati. Naalala ni Tulamo ang tungkol sa kanyang sariling ambisyosong nakaraan, ngunit iyon ay lahat ng taon na ang nakalipas. Si Axe, hindi napigilan, ay nagsabi kay Tulmo na siya ay lubos na nag-aalala na ang mga taong iyon ay pinalayas sa Iron Sand City. Ito talaga ang gusto niya. Sa pagtingin ni Tulamo sa lalaking hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, nakilala niya ang pagnanais ni Axe na maghayganti, ngunit nag-aalala na siya ay kulang sa lakas. Ang pagpunta ngayon ay katumbas ng pagpapakamatay. Pagkasabi nitong si Tulamo ay nabaling ang kanyang atensyon sa isa pang may balabal na figura, agad na napagtanto na ito ang diyosa na binanggit ng kanyang nasasakupan. Ipinagpatuloy ni Tulamo ang pagsasabi na kahit na ang isang diyosa ay sumali sa angkan ni Axe, hindi nito mababago ang pagkakaiba sa pagitan nila. Karamihan sa mga destiyero mula sa nakalipas na mga taon ay patay na. Ano ang maaaring gawin ng mga pagkilos sa isang tao? Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hinanap ni Axe si Tulamo. 8 taon na ang nakalilipas, sila rin ay naging mga mapanghamon, ngunit sila ay naging mga bantay pinto lamang, nakilala rin bilang mga asong bantay. Si Axe na may composed na expression, tinanong si Tulamo kung hindi ba siya nagsisi na makita ang sarili niyang mga tao na naging alipin ng ibang angkan. Hindi galit si Tulamo, bagkus ay humagalpak siya ng tawa, sa pag-aakalang wala nang mas nakakatuwang panuurin ang isang baliw na tagapaghiganti sa landas patungo sa pagkawasak. Tumayo siya at tinanong si Axe kung balak niyang gawin itong diyosa sa tabi niya. Ang bagong pinuno ng plano, at pagkatapos ay magpasimula ng isang sagradong tunggalian. Moving closer to Axe, natawa siya at tinanong kung anong benepisyo ang makukuha niya rito. Bakit niya hahayaan ang kanyang mga tao na labanan ng iba pang mga gatekeeper para lamang salubungin si Axe at ang kanyang mga kasama sa Iron Sand City? Sa pagtatapos ng kanyang pananalita, mas naging masama ang tono ni Tulamo. Hiniling niyang malaman kung anong mga benepisyo ang maaaring ibigay sa kanya upang panatilihing lihim ang kanilang mga galaw. Sa isang pabulong, iminungkahi niya na ang kabilang partido ay maaaring maging interesado na pahirapan ang isang diyosa na dating kaaway. Si Axe, gayunpaman, ay hindi gumanti ng galit gaya ng inaasahan. Mahirap pang ang pansinin ang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Inilagay ni Axe ang isang mabigat na kamay sa balikat ni Tulamo, nakangiti at pinayuhan itong huwag masyadong ma-excite. Hindi niya inaasahan na matatalo ni Tulamo ang sinuman. Kitang-kita ang kanyang kaduwagan mula 8 taon na ang nakalilipas at malamang na mas mababa ang kanyang tapang kaysa sa kanyang matatapang na salita. Ito ay malinaw na nasiraan ng loob si Tulamo, ngunit nagpatuloy si Axe, na nagsasabing hindi siya nandito para lamang sa paghihiganti. Ang pahayag na ito ay nagpapataas ng interes kay Tulamos. Mabagal at sadyang nagsalita si Axe, na nagsasabing hahamunin niya ang 6 na pangunahing angkan at gagawin ang tribong Osha ang nangunguna sa kanila. Naisip lang ni Tulamo na ito ay ideya ng isang baliw. Kung gagawin nila, tulad ng sinabi ni Axe, kailangan nilang patuloy na lumaban sa 6 na pangunahing angkan mula sa ibaba hanggang sa tuktok ng walang pahinga. Ang gayong panaginip ay napakaligaw na si Tulamo ay agad na nawala ng interes. Mga tanong kung kaaway ba nila ang buong Iron Sand City,
Ang iniisip lang ay hindi na siya mapakali. Upang maiwasang magkain-aita ng mga sarili, sumigaw siya para hulihin si Axe at ang kanyang kasama. Biglang, ilang lalaking armado ang bawat isa ng bato ng parusa ng Diyos ay lumukso. Gayunpaman, nakarinig silang lahat ng mapanuksong tawa. Sa susunod na sandali, ang taong nasa tabi ni Axe ay nagangat ng kanilang talukbong, inihayag ang kanyang sarili bilang abo. Nagulat si Tulamo. Ang Diyosa na ito ay hindi isa sa kanilang mga margin sand. Pero bago pa man siya makapag-react ay nasuntok na sa bituka ang isa niyang tauhan, na bumagsak ang katawan sa malapit na mesa. Ang iba ay sinuntok ni Asher, patungo sa mga dingding na gawa sa kahoy, mga malalakas na kamao na bumabagsak mula sa ikalawang palapag hanggang sa una. Nagkagulo ang tavern. Mas maraming tao na armado ng mga sandata ang sumugod, ngunit walang kahirap-hirap na hinarap sila ni Ashes, na walang ibang gamit kung hindi ang kanyang kamao, laban sa kanilang matatalas na talem. Napaatras si Tulamo at bumagsak sa lupa, nagtaka kung bakit hindi epektibo ang bato ng parusa ng Diyos laban sa Diyosa. Biglang may idiniin na maikling talem sa kanyang leeg. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sinisigawan ang lahat na manatili sa labas. Si Tulamo ay umatras sa isang sulok, huminga ng mabigat at nanginginig. Hindi nagbabago ang tono ni Axe habang nagtatanong kung pwede na ba silang magkaroon ng maayos na pag-uusap. Umiling si Tulamo, ipinaliwanag na ang mga gatekeeper dito ay suportado ng dalawang pangunahing angkan. Malapit na silang maalerto, at ngayon ay walang makakatakas. Hindi nagpakita ng takot si Axe. Wala siyang pakialam sa mga gatekeepers. Napakagatlabi si Tulamo sa pagtataka sa balak ni Axe. Sa pagmamasid ni Asher sa tabi ni Axe, naisip niya kung may ganoong kalakas na lakas si Axe, maaari niyang direktang haminin ang kabilang angkan. Kaya bakit siya hinahanap? Maliban kung, tumingala siya sa nakakatakot na pag-iisip maliban kung may umalalay sa kanya. Si Axe at ang paksyon na iyon ay hindi mula sa Southern Territory. Kaya, kailangan niya ang pangalan ng isang angkan upang simulan ng isang sagradong tunggalian. Habang umusbong ang kaisipang ito, tumaas ang pangamba ni Tulamo. Biglang umalingaw-ngaw ang dalawang kulog sa labas ng bintana. Hindi naman masyadong malakas ang tunog na parabang nagmumula sa malayong lugar. Kakaiba, walang nakitang kidlat si Tulamo sa kalangitan sa gabi. Kasabay nito ang pagsilay ng ngisi sa mukha ni Axe. Sinabihan ni Axe si Tulamo na makinig ng mabuti, sinabi sa kanya na dumating na ang thunder. Itinaas ni Vayner ang kanyang teleskopo, nakatingin sa malayong oasis. Ipinilig niya ang kanyang ulo, hindi nasisiyahan dahil ang mga bala ng artilleria ay nakaligtaan ang kanilang target. Ilang malalaking canyon ang nakalagay sa paligid niya habang ang mga artilleria ay abalang nagre-reload. Ang pag-set up ng mga canyon sa mabuhangin na lupain ay mahirap at ang mga unang putok at mga pagsubok na pagpapaputok. Nang matapos ang ikalawang round ng loading, ang mga canyon ng kuta ay umuungal muli ng nakakabinging pagsabog. Ang apoy mula sa mga nguso ng canyon ay panandaliang nagliliwanag sa lupa sa unahan kasama ang sinipa na buhangin, na tumama sa mga mukha ng mga tripulante, na naging sanhi ng kanilang pagpikit ng kanilang mga mata. Ang kampo ng gatekeeper sa di kalayuan ay nilamon na ngayon ng putok ng canyon at ang tore ng bantay malapit sa taberna ay tiyak na tinamaan. Tulamo witnessing the earth-shattering explosions ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi ito kulog. Ito ay celestial na apoy na bumabagsak mula sa langit, isang kapangyarihang lampas sa kakayahan ng tao. Ang kampo ng gatekeeper sa di kalayuan ay naging isang impyerno. Sa paglabas ni Blaze mula sa langit, tumaas ang mga haligi ng apoy at naririnig pa niya ang mga hiyawan ng paghihirap. Biglang bumaling kay Axe, sumigaw siya na ang gayong kapangyarihan ay hindi maaring pag-aari niya at hiniling na tandaan kung sino ang kaalyado ni Axe. Tumingin sa hilaga, sumagot si Axe na ito ay isang maawang hari, at idinagdag na magdadala siya ng mga mapagkukunang pangkaligtasan at kaayusan sa Southern Territory. Si Tulamo ay likas na gustong bigkasan ang salitang imposible, ngunit naalala niya ang mga dumadagundong na pagsabog. Ang huling pantig ay tila nakabara sa kanyang lalamunan, hindi maipahayag. Pagkatapos ay sinabi ni Axe kay Tulamo na hindi lahat ay maaaring tumanggap ng ganoong utos. Ang mga tao dito sa kanilang pakikibaka para sa kaligtasan ay lumaban, nagtaksil, at nagpatayan. Ang oasis, na dapat mag-alaga ng buhay, sa halip ay nabasa sa dugo. Ang paggamit ng mga bantay pinto upang mapanatili ang mga karapatan ng mga pangunahing angkan ay humantong sa mga tao na naghihirap sa tuyong buhangin,
isang short-sighted at foolish approach. Nagulat muna si Tulamo, saka umiling. Hindi niya maintindihan kung bakit si Axe, na dito rin ipinanganak, ay may hawak ng mga walang muwang na paniniwala. Nang walang pakikipaglaban at pandarambong, hindi kayang tanggapin ng limitadong Oasis ang lahat. Wala silang lakas para talunin ang Great Castle, kaya imposibleng makatakas sa katimugang teritoryong ito. Makipagtulungan. Pagsuko, napailing si Tulamo na may mapait ng ngiti, na dahil sa kulay ng balat nila, walang tunay na magtitiwala sa kanila. Gagamitin lamang sila ng iba, tulad ng dalawang angkan na dating pumanig sa ikatlong prinsesa ng Grey Castle. Lahat sila ay pinakain ng kakaibang mga table task, maaaring mamatay sa labanan o maging mga nabubulok na bangkay. Ang tinatawag na mga gantimpala ay walang iba kundi mga walang laman na pangako. Nagpakita ng emosyon si Axe. Siya rin, minsan ay ganoon din ang iniisip. Nagseryoso muli ang kanyang tingin nang sabihin niya kay Tulamo na tinuruan siya ng katotohanan. Palaging may mga ipinanganak na lumabag sa mga pamantayan. Biglang, isang mabilis na tunog ng mga kuko ng kabayo ang lumapit mula sa labas ng tavern, na lumalakas. Hindi na kailangan pang tingnan ni Tulamo para malaman na nag-iipon na ang puwersa ng counter-attack ng gatekeeper. Si Axe, gayunpaman, ay nagpakawala ng malamig na ngiti na nanunuya sa mga hanggal na gatekeeper. Tanggapin man nila ito o hindi, may bagong order na darating. Ang hukbo ng gatekeeper ay nakasakay sa mga kabayo at may hawak na mga sandata, inilunsad ang kanilang unang pagsalakay patungo sa unang hukbo sa burol. Ngunit bago pa man nila maaninag ang kanilang kalaban, natangay na sila ng mga pagsabog. Ang mga maswerte, na hindi napatay ng mga kanyan, ay binaril ng ilang mabibigat na machine gun sa loob ng 200 metro ang layo mula sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal, hamupa na ang mga putok ng baril. Dahan-daang naglakad si Tulamo patungo sa bintana. Pagkatapos ay bumigay ang kanyang mga binti at lumuhad siya. Bulong niya sa sarili habang niyuyugyug ang 2,000 gatekeepers, na patay na lahat. Hindi